What's up? What's up? Good afternoon, good morning, good evening. We are back here again. We are on our episode 39. Ang topic natin today is about utang. Hey. So, ang topic natin for today is para sa ating mga Mars na mahiling umutang at may mga pinagkakautangan. I'm sure lahat naman kayo both ways, nagkaroon din ng pagkakataon ng utang, nagpautang. So, pag-uusapan natin yan finally, kung ano ba yung mga bagay-bagay tungkol sa mga utang at pagpapautang. Bakit ba nangungutang? Pinaka-legit na kaya kailangan mo mangutang. Kailangan mo. Gipit na gipit ka, walang-wala ka. May nasa ospital, nagipit ka ngayon, ang sweldo mo, ang tagal pa, Aha. wala ka ng allowance, or pwedeng may mga monthly obligation ka na sobrang na-short ka for this month. So, kailangan mo mangutang. Yung may pangangailangan ka na hindi, tapos Hindi inaasahan, parang ganun. Oo, yung mga hindi inaasahan na sitwasyon o ng pangangailangan pagdating sa pera, yung meron kang Hindi mo naasahan. Biglang hindi inaasahan. emergency, kumbaga, emergency gastos. Mahirap ang utang Feeling ko naman kaya nangungutang yung iba kung di kailangan lang talaga. Like for emergency. Yun ang problema. Kung wala kang emergency fund, talagang manghihiram ka. Lalo na kapag may mga pamilya or ospital, ganyan, malaki babayaran. So, wala kayong sapat na pera or ipon para sa emergency fund, doon talaga kailangan mong manghiram. Or kapag may mga due date, mga electricity, lalo na ganyan, hindi naka-budget yung mga gastos sa mga bahay, pero expected mo na yun, babayaran mo talaga. Pero dahil kulang or kapos nga at hindi na tamang pagbabudget, ayun, kaya nagkakaroon ng utang. Sa akin naman, ang pangungutang is dahil merong kulang. Yun eh. Exactly. Kukuha ka ng resources sa iba dahil yung sa iyo ubos na or hindi na sapat. Nagkakaroon lang ng problema kapag ang tinatanong na anong reason is bakit nagkulang. Ano-ano yung mga reasons bakit nagkulang? Is it dahil ba ugali mo talaga na wala kang disiplina or talaga lang nagkataon na na-delay ang sahod mo na hindi mo inaasahan? Yung mga ganun. May iba-ibang kategorya ng pangungutang. Kumbaga, ile-label natin is kung legit ba talaga yung reason na nangungutang ang isang tao. Kasi 'di ba, binabase naman natin yung pagpapahiram kung bakit ba niya kailangan, 'di ba? Tsaka ano yung pagkatao ba niya, may kakayahan ba siyang ibalik or karapat-dapat ba siyang tulungan? Pag halimbawa may nag-approach sa inyo na hihiram, ano yung mga, siyempre binibigyan niyo ng ano yan ng assessment yan bakit ko siya pahihiramin? Yun, ano yung mga ano niyo para pahiramin? Yung 1, 2, 3 ninyo? I don't ask Yaman? No, not because mayaman or something. Kasi sa akin, yung courage niya nga na mag-approach na ng tao dahil kailangan niya ng tulong. Mahirap na yun eh. So ako, parang sa akin, pag merong lumapit sa akin, pag may mga ganyan lumalapit sa akin, I never ask. Teka muna, depende kung sino lalapit. Hindi pa tayo tapos doon. Oo naman. Di ba kaya nga tanong ko assessment? Generally. In generally, okay. Generally, kasi pag nagtanong sa'yo si Mars, papairamin mo agad? No, kasi pag yun kasi, meron kasi mga tao yun na, yung assessment na sinasabi ko. Yun, pag may mga tao kasi minsan na in-approach ka, binibigay agad sa'yo yung reason bakit nila kailangan. But there are some people na ang sabi nila, pwede bang makahiram? I don't ask. Yung reason ko is that yung courage ng person to ask you ask for help, mahirap na yun. Sa kanila, binain na nila yung pride nila na para tumingi ng tulong. Mahirap na yun. Tapos dadagdagan mo pa yung tanong. Lapit, di ba? Tapos dadagdagan mo pa ng tanong, bakit mo kailangan? Saan mo gagamitin? Di ba? Yun ang minsan, yun ang scary question minsan. Saan mo gagamitin? Hindi, tinatanong mo lang naman yung kapag ang taong hihiram sa'yo, medyo doubtful ka. Pero kasi kung alam mo yung tao na yun, may magandang reputasyon at alam mong bihira ni katitingan, hindi mo narinig na humiram yan. Pero dahil napalapit, ibig sabihin, may importante talagang pangangailangan. Doon mag-a-apply yung hindi mo na tinatanong. May good faith, kumbaga. Hindi niya gagawin sa kung ano to. Kailangan lang talaga ng tao.
Hindi, iba-iba siguro. Kasi nga sa akin, personally, that's why I don't ask. Yung isa, yung reason ko kanina, yung sabi ko. Plus, yung sa akin kasi, pag hiniram mo yan, ibig sabihin, naging pera mo na siya. Pinahiram mo siya, hindi ko na siya pera. Kasi ang mangyari, babayaran mo naman dapat sa akin yan, di ba? So, kapag pinahiram ko yan sa'yo, ibig sabihin, it's your money already, then wala na ako doon. Bahala ka na doon. Ang obligasyon mo na lang sa akin is ibalik mo yan sa akin. Yun yung para sa akin. Nag-a-apply yan in ideal world na yung humihiram sa'yo is may kahihiyan na tao. Hindi, yung may reputation. Ako regardless. Parang yun nga lang yung sa akin. Kumbaga sa akin, regardless kung sino siya, I don't ask. So, ibig sabihin, nung lumapit sa'yo si Mars, hindi mo tinanong? Hindi ko tinanong kasi given, binigay niya sa akin. That's why na-filter agad siya. Oh. Kasi Okay. binigay niya na yung reason agad. Tapos na-check mo na yung mga susunod na reasons niya, na-assess mo na agad. Ibig sabihin, meron ka na agad na filter. Kasi na-check mo na eh. Ayan Yung mga hihiram kay Dada, hindi na po yung nagtatanong. Oo, bibigay na lang na ito. I don't allow. Kalimitan naman na experience ko na kunwari may magtatanong nga or may manghihiram. Actually, direkta kasi na nilang sinasabi. Yung sa aking experience sana ng mga Oo nga. Kasi ganito yung anak ko eh. Yung automatic sasabihin naman nila sa'yo na kasi ang pangit nga kung talagang ang pangit naman kung ako pa yung masasabi. Bakit mo kailangan ng pera? Parang yes. Ko rin naman maano sa sarili ko na para sabihin sa kanya yun. Parang gano'n na. Kasi nga, nangyayari, sila naman yung unang nagsasabi agad. Yes. Kung bakit sila nagsasabi. Nilalatag na kagad kasi nila yung sitwasyon eh. Para maintindihan mo. So, sa mga na, sa mga sa'yo ba, yung feeling mo rin ba, yung parang, pag ikaw, tinanong mo siya ng gano'n, bakit mo kailangan? Yung parang ginajudge mo yung tao. So, parang that's why I don't ask. Yun ang feeling ko kasi. Ako hindi naman totally ginajudge, pero para kasing, parang ayaw nating maramdaman nila. Nagmamalaki ba? Sige. Alam ko na yung pinupunto ninyo. Yung tanong ko kasi is, kailan nyo didesisyonan na papahiramin nyo yung tao? Ano yung criteria? Oo. Una, may papahiram ako. Correct. Correct, meron. Unang-una talaga yon kung may meron. Tama yung timing, okay. For example, yun nga, first time niyang nanghiram. Diba? Yung kumbaga, nagulat ka kasi first time ng tao na paano yung gulat? mag-sabi sa'yo. Tapos, at the same time, kung talagang kilala mo siya. Pero kung hindi kasi, medyo magtataka ka. Lalo na kung nun lang sa'yo, magsasabi, after a decade or after ngayon mo lang mararamdaman yung taong yun na bakit anong connection namin para lapitan niya ako? Ano yung compelling reasons niya para i-approach niya ako? No? Minsan nga, yung hindi mo pa siya ganung direktang kaibigan or kakilala mo lang, na bigla lang sumulpot sa'yo na after ilang taon na hindi naman kayo nagkakausap, hindi naman kayo nagkakakamustahan, bigla-bigla lang siyang papasok sa mo na magtatanong siya kung may ganito ka ba, yung ganon, diba? Magugulat nag-refer pala, no? Nag-refer pa pala. May referral. Yun nga, depende case to case talaga, diba? Pag kailangan talaga. Talagang sa tingin ko sa pakiramdam ko valid yung reason niya. Bakit hindi? Papahiramin ko siya. Regardless kung may reputasyon ng hindi nagbabayad ng Yeah. May mga tao din ganun yung tipong pwede, oo. Depende. Legit nga. Valid yung reason pero may ugali bang paano? May tao kasi, kunyari tayo, minsan may pakiramdam tayo na itong pahiram ko na to, alam ko wala nang balikan. Pero but still, bibigyan mo pa rin. Saka ako naman, kung iniisip ko nangyari, kung ano man, hindi pinahiram ko siya at hindi niya na binalik, okay na siya. Sa susunod, na mangyari ulit yun. Wala na. Correct. Alam mo, X na. Correct. Yung gano'n, inano mo na agad yun. Parang, nagpakilala ka na kumbaga. Oo. Hindi na makakauli. So, isang beses ka lang sa akin. Parang gano'n. Kasi di ba may iba-ibang kategorya tayo ng pinapahiram. Yung tipong ulit ng ulit, hinahayaan lang natin. Kasi nga, kumbaga parang kailangan talaga, binabalik naman eh. Meron talaga yung tipong in-approach na tayo, na X na siya, dahil nagpakilala na siya, babay na siya. Kahit anong lapit niya, pasensya na lang.
Relasyon to doon sa tao. Unang-una yun. Kasi doon man, lalaman mo naman talaga kung nangangailangan ba talaga or ano. And syempre, depende rin sa amount. Yes. Yun. Yung Correct. value, di ba? At kung kaya mo ring ipahiram yung ganoong amount. At saka, yun nga, before, hindi ako nag-filter, hindi ako nagtatanong. Pero ngayon, natuto na ako magtanong. Anong Kasi, tanong mo? Saan totoo ba hospital to? ka ngayon na naman? Hindi. Sino naman yun sa pamilya mo ang may tama? Magtatanong na sa friend, syempre, kung si Mars ba talagang gano'n. Okay. O, di ba? Pwede So, ko mag-ano ka? Magtatanong ka na. Kasi before, hindi nga talaga. Mag-iimbestiga. Tapos, malalaman mo na lang eventually, ay, ganyan talaga yung ginagawa niya na. Parang trabaho na. So, ngayon, natuto na. So, kailangan, before magpahiram at alamin mo po na, magtanong ka po na din sa mga paligid mo. Kung nangangailangan ba talaga. At totoo yung sitwasyon na sinasabi na sa'yo. Diba? Lalo na kung malaking halaga. Diba, may na-ospital or ganyan. So, syempre, anong naman mo na? Parang, baka minsan ginagamit lang or may nagkasakit, hindi naman pala totoong nagkasakit, diba? Kasi syempre, pag ganoon, may sakit, parang, ay, wala ka ng doon. Maano ka talaga kasi kailangan talaga dahil may sakit. What if hindi naman pala totoong may sakit? Ginagamit lang. Diba? So, yun. So, akin, inaalam ko po na talaga. Kaya hindi rin naman masamang mag-investigate, di ba? Paminsan-minsan. Sa mga taong alam mong medyo may doubt ka. Pero kapag maliit lang naman na halaga, okay na. Parang tulong mo na yun. Kaya ibalik mo o hindi. Nakatulong yun. So, tanggap mo na rin sa sarili mo na kung ibalik niya man o hindi, okay lang. Natapos ang friendship. Ano yung pinakamalaking napahiram ninyo? At nabalik ba? Sinigurado kung kailangan ibalik. Hindi kasi that time, hindi naman ganun kalaki yung kasi sweldo tulfo ko. tayo. Kumaga, bagong nagtatrabaho pala ako that time eh. So parang sa akin, hindi ko pa binavalue yung pera that time. So, open ako, sige, sino mangutang. Kumbaga kung meron ako, sige lang, papahiramin ko. Ang nautang sa akin before, parang mga nasa 16, 15. Malaki na yun for me kasi hindi naman ganun kalaki sweldo ko that time. Bata pa ako eh. Pero yun, sinigurado ko naman na ibabalik. Pinahiram ko, valid naman yung reason. Kilala ko yung tao. Yun yung mga, sabi mo nga, diba, yung may criteria. So, yun ang naging criteria ko. Kasi yung reason niya is valid. Kilala ko yung tao na feeling ko naman. Kumbaga pinagkakatiwalaan mo siya. Oo. Tapos ready ako before na kung di man mabalik sa akin on time, basta maibalik sa akin. Yun ang feeling ko. Yeah. Wala kang time frame basta kung kailan ka maluwag, Lagi natin naririnig. Hindi kasi ako nagsasabi ng ganun kasi mangyari sa kanya. Ano pala sinabi mo? Sa kanya. Hindi, sinabi mo? Yun. Wala ko sinabi. Ano na sabi mo? Pagkabigay, ano? Hindi, niready ko lang ang sarili ko na siya ang nagsabi. For example, ibabalik ko to sa ganito. Ako, sige lang. Pero ready ako na kunyari, hindi mo maibalik yan sa promise date mo. Ready ako Sino yun? Sayang yun. Ba't binalik? Hindi mo pala kailangan ibalik. Hindi. Ang ako na, parang, kumbaga, hindi mo mababalik ngayon. Hindi kailangan ibig sabihin kasi ganun mo kaano yung tao. Kasi parang, para ibigay mo yung portion na yun. Ibig sabihin, importante talaga yung tao na yun. Yes. Oo. Okay. Ako, diba? Kuripot ko pa. So, kumbaga parang, dati yun baka ngayon, kung hindi ako makakapagpahiram ng mga ganun. Kasi nga, medyo, valuable na sa akin pag financial. Kasi nga, bukod sa may pamilya na rin ako, diba? Hindi, iba na talaga ngayon. Diba? Yung dalaga, wala masyado. Kasi wala rin naman ako ipapahiram. Hindi naman din ako, siguro wala lang nag-approach. Ganon. Hindi naman yung sabihin mo, hindi lang siguro ako hiramin nung dalagahan. Itong nag-asawa. Syempre. Yan, nung high school tayo, ano ka na? Treasurer eh. For sure, lapitin ka. Kasi nga, treasurer ka. Tsaka meron akong Wala! Ano kung treasurer? May uutang? Alam mo naman. No, alam mo naman kapag elementary, high school, kapag sinabing treasurer, mayaman. Ganun agad. So, ako yung hindi. Hindi ka. Ganun Bangko Sentral eh. Diba? Yung mayaman yung gawin nating treasurer. Ganun naman lagi before eh. Nung, kumaga wala tayong kategorya. Oh well, Rhea, break the cycle. Yes, hindi naman. Actually, wala naman talaga noon. Kasi, siguro dahil mayayaman din yung mga,
Meron, witness ako kasi magkakasabay tayo nun. Naku, may ini-insinuate kayo Ayun na naman Podcast na naman to na may intriga. Hindi maalala. Hindi siya intriga. Hindi na maalala nung isa, Meron ako, kumbaga, hindi kasi kaya ako naalala, kaya ako tinanong kay Ria kung noong high school ba, marami din bang nanghihiram sa'yo? Ano lang, nanghihiram. Kasi nga, meron akong experience na kasama ko si Ria, may nanghiram sa kanya. Kaya tatanong ko sa kanya kung may mga instance ba na gano'n. Kasi nga, dahil kilala si Ria na may pera. Ewan ko wala na akong natandaan. Ang medyo umaano sa akin itong may asawa na ako. So, yun nga, may mga nanghihiram sa aming mag-asawa, ganyan. Ang pinag-uusapan namin pagdating sa ganyan, may limit lang kami pag nagpapahiram. Tapos pagka nagpahiram kami, isang pahiram namin at hindi ka nagbayad sa amin or hindi ka naman namin inoobliga kung kailan mo gusto magbayad, hindi ka na namin papahiramin kasi parang hindi agad, oo, sa umpisa pa lang gano'n na. Meron naman na yung nanghihiram sa amin tulad niyan, yung pa isa-isang daan lang. Pero kahit pa isa-isang daan, ibinabalik niya after 2 weeks lang, after 1 week lang. So walang problema, 'di ba? Parang magaang lang. Alam mo yung parang minsan nga hindi pa namin gustong singilin dahil parang gusto mo na lang siya tulungan. Yung mga ganong bagay. So, nito, yun, gano'n. Naglilimit lang kami kung magkano yung sa tingin namin, kaya din namin ipahiram. Tama. Kung hindi man ibalik, hindi masakit. 120K. Maraming nanghiram tito Nabalik? Malaki. Oo naman. Tsaka no doubt na nung nangailangan yun, talagang binigay ko. Kasi kailangan kasi may operahan. Then you save a life. At tiwala naman ako doon. Wala namang doon. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Actually, parang ako pa nga nag-volunteer. Kasi kailangan niya. So, kaibigan ko siya. Tapos yun, nabalik naman siya. Kasi may insurance siya Pero dahil kailangan gamitin, operahan ka agad. Kayo ba, naranasan yun ng mangutang? Alala ko dati nung college ako, medyo kinapos si nanay. So, nag-aaral pa ako noon. So, nanghiram ako mismo yung humiram. Kailangan ko lang magbayad ng tuition fee. Actually, totoong pambayad sa tuition fee. Kaya ako humiram. Napapit ako. Nagsabi ako sa kanya, umiyak ako sa kanya na medyo talagang gipit si nanay. Noon nung time na yon. Kasi syempre si nanay nga lang yung nagtatabi. Kaya kahit naman ako lapitan mo, tumiiyak ka kahit wala ako. Magnanakaw ako para sa'yo. Huwag naman. Hindi yon, talagang hindi ko malimutan yun. Kasi yun talaga ako napahiram dahil naawa rin ako kay nanay. Hindi niya alam kung saan siya. Nung time na yon, kukuha ng agad-agad. Yung gano'n, yung agad-agad na pambayad. Kasi nga, kailangan kong magbayad ng tuition fee noon, time na yon. So yun, nanghiram ako sa tiyahin ko. Hindi ko alam. Hindi ko matandaan. Ilagay ito sa national treasure. Hindi nga, yung ko yung sa bangko. Hindi sa kundi. Hindi kasama yun. Hindi. Wala. Ako din kasi pag personal, medyo ayoko manghihiram sa tao. Nakapag-loan din ako. Like ganyan, yung bangko or minsan SSS, mga ganyan. Pero parang hindi, dati, natatandaan ko, nanghiram ako sa before. Hindi lang natuloy kasi nga nag-okay. Wala na. Dati. Si Joy ang sinabi kong. Dati, parang dapat manghihiram ako dito kasi yung account. Pinahiram ka ba nun? Hindi natuloy. Hindi kinancel ko kasi nag-okay na yung account ko. Di ba dahil na-hold yung, parang yung account ko, hindi ko magalaw yung pera ko sa bangko. So, may kailangan akong bayaran that time. So, in-approach ko, nasabi ko parang wala din to. Pero flattered ako nun na gano'n pala yung pag-close sa'yo yung tao, kapag sa'yo lumapit, flattered ka. Kasi you would not want na sa iba lumapit. Kaya lang wala na akong trabaho nun Kasi nga, dahil hindi ako sanay. Kumbaga, hindi ako sanay. So, parang ako kasi, mas better pa sa akin na manghiram ako sa bangko or mag-loan ako kaysa manghiram ako sa tao. Feeling ko ganun ako. Yung ganun. Yung time na yon, di siya nilapitan ko. Ganun din. So, ano lang yon, buti naman, hindi naman natuloy. Kasi nga, nag-okay naman yung bangko ko. So, hindi rin natuloy. Kumbaga sa akin, nasa edge lang ako na kailangan ko lang talaga that time. At ibabalik ko naman in case na mag-open na ulit yung bangko ko, okay na ulit. Kaya lang, hindi naman din natuloy. So, okay na rin. Pero sa akin, ang kasi, feeling ko, mas gusto ko pang mangutang ako sa bangko or kung sa institution. Kesa manghiram ako sa tao. Ang reason ko naman kasi, in case na for example, may mangyari talaga at hindi ko maibalik, ipe-penalize lang ako ng institution.
Oo. Kumbaga, Which is iinteresan lang justified. ako. Yes. Mm. Hindi Hindi masisira ang masisira ko. yung Oo. Hindi Yes. masisira ang relasyon ko dun sa kung relasyon saan mo man. sa Pwede nila ako i-penalize. person. Dadagdagan lang yung interest ko or pwede akong tawagan ng Mm-mm. tawagan. Pero yung relasyon ko dun Kung sa sa tao. boundary, wala naman kami pakialam sa isa't isa, di ba? Whereas, dun Mm-mm. kung sa tao yung hihiraman ko, mahirap. Masisira yung trust Kasama niya sa pang akin. Kung kaya naman talagang alam mo yun, talaga sobrang napaproud ako na sa ating apat, hindi natin naging issue ang pera. Yun nga sabi yun, di ba, hindi tayo nag-uutangan. Yeah, feeling ko naman nag-issue sa atin, Yun. pero personal sa atin. I think for once in Oo, our sobrang life. ano yun eh. Ako, sa ating apat, I'm sure ako talaga yung may pinagdaanan na kailangan ko talaga umutang. Yung pakiramdam kasi talaga nun, hindi talaga siya ano sa pakiramdam. And at the same time, natutuwa ako na makita na after everything, after the storm, ito yung mga taong Yes. hindi mo inaasahan na lumitaw, Correct. na nag-reach out sa'yo, na nagpahiram, at hindi ka nilang hinangarag kung hindi ka nakakabayad pa. Kasi parang Did you ask pinahiram mo them? na sa akin yung buhay mo eh. Did you ask them or sila yung nag-volunteer? They offered. Some of them, ako talaga na lumapit. Kasi nga hindi nila ako nakikita as, Yeah. yun, hindi ako nahirapang humiram. Isang sabi lang. Kasi alam talaga nila na hindi ko gagawin to kung hindi ko talaga kailangan. Kailangan lang. Oo, para kasing pinag-uusapan na rito, life na eh. Parang wala ako sa sarili kong bansa. Wala akong trabaho. And nagbabayad ako ng bahay ko mag-isa. And COVID pa that time. Diba? Saan naman gagaling yung resources? Yeah. So parang kung ano yung tinatabi nila, parang talagang in-extend nila kahit alam ko somehow kailangan nila. Yeah. So yun yung utang na loob na kahit kailan na hindi ko mababayaran habang nabubuhay ako. Yung ganun. So parang yung portion na yun ng buhay ko, it has to happen. Kasi nga, it has to humble me. Kasi nung time na meron ako, although lenient naman akong magpahiram, pero medyo may pagka-harsh ako doon sa pinapahiram ko. Ito naman kasi ang reason. Kasi ayoko na pinahiram kita, wag mo kung gagawin na ako ang magre-remind sa'yo na magbayad ka. Yun ang ayoko na sasabihan pa kita. Kasi nung pinahiram ko yan, with a good faith na marunong kang magbalik kasi kusa kang lumapit, kusa mong ibalik. Yun yung pinakaano ko. Pero eventually rin, na parang nung nangyari sa akin, alam kong pakiramdam kasi nang hihiram na. Ngayon, doon sa mga may ugali talaga na parang wala lang, na hindi lang ibinabalik kung kailan yung pinag-usapan, magsasabi kayo. Huwag niyong paahulain yung tao kasi nanggigigil yan eh. Pag nagtakdakan, oy, next week bayaran ko to. Iniintay yun ng tao. Magsabi ka lang bilang respeto na, oy, pasensya ka na kasi ganito, gano. Ibig sabihin, ina-acknowledge mo na meron akong dapat na obligasyong ibalik sa'yo. Dahil nga nagkaroon ng problema, I'm letting you know. Pero hindi ko nakakalimutan. At least binibigyan mo ng respeto yung tao na, oh, alam niya may utang siya at alam niya na nag-iintay ako. Hindi ako tipong ready nang, alam mo yun, mag-text na ng masama na parang, hoy, yung ganyan. So, sa akin, masaya ako na naranasan ko parehong partido na alam kong pakiramdam ng nagpapahiram at saka nanghihiram. So, merong humility at saka merong kindness na nabuo na parang kapag nanghihiram ka, syempre, dapat mabait ka. Kung sisingilin ka, pasensya ka kasi hindi ka nagsabi. Doon naman sa nagpapahiram, kung halimbawa wala kang ipapahiram, the nicest word na pwede mong ibigay, kasi magre-reject ka na nga eh. Hindi mo na nga natulungan, tapos hindi ka pa magiging nice na sabihin na, pasensya ka na, wala ako talaga ngayon. At hanggang maaari, sinasabihan ka na, teka, ititingnan ko rito kung ano, baka may mahiram ako. Para lang totally hindi mo siya, yung wala kang nagawa man lang. Reject. Oo, kasi yun nga, I know how it feels na lumabas sa comfort zone mo at lumapit at aminin mo sa sarili mo at doon sa tao na I'm in need. May kakulangan. Kailangan mo ng tulong. Kailangan ko ng tulong. Ang hirap noon, lalo doon sa may dignidad ka, pero kailangan talaga. Tinunukin mo yung pride mo para Yun, exactly. Pero minsan din, like naman doon sa mga nangutang na nagsasabi ng, kunwari, magbabayad ako ganito, or nagsasabi naman sila na next week magbabayad ako. Minsan, kumbaga, i-ano rin, kumbaga, I-honor. Oo, kung ano yung sabi nyo, gawin din naman. Kasi minsan, maiinis din yung nagpapautang na,
Nagsabi ka Or ng better ganito kung sa akin. mag-promise kung hindi Or talaga. parang ginagawa mo na lang ba tong pagsasabi ng ganito pero hindi ka naman pala talaga magbabayad. Di ba may Para mga sabihin ganon? lang na nagsasabi ka naman. Oo, Kaya lang, para unti-unti mong sinisira din ang sarili mo nun. yes, Diba? oo. Ikaw naman na Tatapos na rin. nagpapautang, maiinis ka na eh. Lalo, kumbaga, mawawala na rin yung ano mo talaga sa kanya, yung amor mo sa kanya habang tumatagal. Yun. Laging ganun Pag naman. sinabihan ka ng tao na nawala amor ko dyan, ay, ang sakit Oo, nun. diba? Yung ganun. Kasi siya rin yung sumira eh. Kung nag-promise siya ng magbabayad ng gantong date, Yes, oo. niya tinupad. So, magpa-promise kung talagang kailan yung date na talagang Oo. kaya mo Sa Huwag tingin yung mo para naman lang for the sake na gagawin niya talaga. ano mo lang yung tao na magbabayad naman ako. Mm. Pero yun nga, ito pa rin sana. May mga point lang ako sinulat dito, yung mga etiquette ng mga nangungutang. Although nabanggit na yung iba, huwag kang mustang. Alam mo yung mustang, yung nangamusta to, yung pala mangungutang. Lalo't wala kayong relasyon, wala kayong connection, hindi kayo magkaano-ano, hindi kayo naging magkaklase. Alam, random na parang, ay, kinamusta ka lang. Di ba, ngayon, yan na ngayon, isa sa mga nakakapanginig sa atin. Pag may nangamusta bigla na hindi natin kaano-ano, parang anong pakay nito? Kabahan Bakit ka na. ako biglang, oo, biglang Alam na. nangamusta? Alam na. Oo, so ayun na. So ibig sabihin, kung kayo mangungutang sa mga ano, siguraduhin nyo meron kayong personal relationship. Hindi kayo para lang nakita nyo na maayos mo. Ha? Anong, i-assess nga natin, ano bang naiisip niya mga taong ganyan? Kasi marami sila eh. Yun na nga. Yung randomly, parang kailangan ko to, kilala ko naman to. Ano bang naiisip nila kung bakit nagagawa nila yung What ganun? made you think na pahihiramin ka ng taong Hindi mo nakasalubong man mo lang, lang, nakakilala nung yes. kaibigan mo na hindi, Hindi bakit? mo man lang Paano? kakakindatan. Di ba? Oo. Di man na kayo nagkausap. Oo. Diba? Yun yung malaking tanong. So parang etiquette number 1, kung wala kayong personal relationship, o ni acquaintance man lang, or hindi mo siya nakasama, portion of that person's life, the audacity na manghiram. Correct. So parang mahiya ka. Sabi kailangan. May sakit kasi. Kung anong Kasi sakit. ang unang sasabihin sa'yo, mga kamag-anak mo. Kasi unang ano, kamag-anak mo, kaibigan mo. Ako ba ang susunod mo kaibigan? Parang wala nga tayo natatandaan, gumimik tayo eh. So, parang mapapaisip ka talaga. Kaya para doon sa mga tao na kung halimbawa makikinig kayo rito, siguraduhin nyo na yung hihiraman ninyo. Eh kahit papano, meron kayong relasyon. Na kahit papano nagkasama kayo. Para makita man niya na, ay totoo na may pangangailangan nga siya. Tataka talaga, bakit ako? Ano, niraraffle ba niya kami? Paano ba to? Etiquette number 2, acknowledge your obligation. Ito talaga sabi ko nga kanina. Ito nang gigigil ako kapag halimbawa humiram ka sa akin at sinabi mo, ibabalik mo ng katapusan. Hindi mo binalik. Hinayaan mo ng hinayaan na ako pa yung maniningil sa'yo. Ayaw nang magpapahiram na maniningil. Kaya ikaw yung magkusa. Hindi yung paiintayin mo. Mali mo, kailangan din ng tao. Hindi porket binibigyan ka ng leniency, eh aabusuhin mo. So, kung ano yung obligasyon mo at sinabi mo na ganyan mo babayaran, do it. Hanggat anong mangyari, tuparin mo yun. Yes, Kasi ginawa ka na nga ng pabor eh. tapos parang, habang tumatagal, parang gumagawa na lang ng dahilan, di ba? Bakit hindi ka naiinis sa ganun? Kung magbabayad ka na. Hindi yung ang dami mong sasabihin na ganitong date, hanggang Isang sa gabi pa nga eh. Oo. Sabi, parang hindi ka naman babayaran. Oo, hanggang sa dumating na naman yung sinabi mo, eto na naman, hindi na naman. Parang ikaw na naman tong ngayon, maiinis ka na naman dahil kailangan mo na naman siyang sabihan. Yung parang, bakit ganon, di ba? Ikaw na mismo maging responsible din na kung nangutang ka, bayaran mo talaga dun sa sinabi mong na babayaran. meron akong dati karanasan na may pinahiram ako. Tapos, that was the old me ha. Kasi ang ayoko lang sa kanya, sinasabi niya na babayaran niya. Hindi niya tinutupad. Tapos, ulit na naman siya na babayaran ko. Hanggang dumating sa point na pinagtataguan niya na ako. Mayroon kaming common friend na kailangan niyang kitain. Eh, hindi niya alam na andoon ako. Nahuli ko ngayon siya. Naka-face to face ko siya. Inaway ko talaga siya. As in, inaway ko. Yung buong pagkatao niya parang hinubarang ko. At the end, ako yung napagalitan nung common friend namin. Kasi, parang oo, yung mga ganong isyong bagay, ang pag-usapan mo lang, yung nagawa niya, hindi yung buong buhay niya, na kesyo palibasa kasi ganon-ganon. Walang kinalaman yun. Ang atrasyon niya lang sa iyo is yung utang niya. Huwag mo naman masyadong personalin yung buhay ng tao. Sobrang laking lesson sa akin talaga. Kaya every time kapag may manghihiram sa akin, kung hindi mo kayang magpahiram, huwag ka na magsalita ng just say no kung wala talaga. Huwag ka na para usisain na na naman, dahil ba na naman ganyan. Wala kang karapatan. Oo. Kasi hindi mo buhay yun. Hindi mo alam kung pinagdadaanan ng tao. Kung wala kang maipautang, sabihin mo na lang, pasensya na, wala kang maipapangutang. Pero para questionin kung paano siya namuhay, wala ka na dun. Out of line na. Sino yun?
Hindi niyo kilala. Sorry ako. Etiquette number 3. Huwag kang mangkukulang. O ano ba yung huwag mangkukulang? Di ba may ibang mangungutang? Halimbawa, umiram ng 100. Aba, pag nung nagbalik, kulang na 80, 50. Sila nagdedesisyon kung magkano ibabayad. May ganyan di ba? Bakit? Okay naman ikaw Hindi mo naman kailangan. Ito na lang. Doon ako naiinis. Hindi, sige. Di ba sila nagdedesisyon? Valid naman yung yung ikaw yung nagdesisyon kung magkano yung dapat mo lang ibalik. O, sige, valid naman yun. Pero ang nakakainis, yung sasabihin na hindi mo naman kasi kailangan. Nakakainis. Pero ikaw na nagsabi sa akin kung ano yung kailangan ko. Pero again, kung nanghiram ka, eksakto, kung magkano yung hiniram mo. Kung ano nga, dagdagan mo pa kasi nga, pera yun, hello. Liquid yan. Oo. Pero yung ikaw magdedesisyon na parang, ito hinulog ko sa'yo, walang nihan Wala explanation. Bakit kulang ng 50 fils to? Ba't kulang ng ano? Kumbaga parang, okay na yan, may pera ka naman. Ang tagal mo nang bago binayaran. Kulang pa. Kung pa yung ibabalik sa'yo. Yun, kaya huwag kang mangkukulang. Etiquette number 4, yung YOLO. Pasok na pasok to sa mga OFW. Yung nanghihiram, yung mga kaibigan nila sa Pilipinas, yung mga kamag-anak, kapatid, pamangkin, yung hindi nila alam kung anong pinagtatrabaho rito ng kamag-anak nila, pero yung ginagamit nila, yung pinangutang nila, pinang-YOLO, pinambili ng sapatos, pinang-travel, pinambili ng bagong damit, tapos ipopost sa social media, ang ilalagay, feeling blessed. Yeah. Pero inutang lang, may OFW na nagkiskis ng inodoro para lang maibigay yan. Yun ang invalid na reason para mangutang ka. Kasi kung yung mangungutang ka at para sa luho lang, you don't do that. Make it valid. Hindi siya emergency That's the ugliest reasons of asking money from somebody. Diba? Kasi I'm sure hindi mo aaminin, oy, bibili kasi akong sapatos, oy, magta-travel kasi ako kaya hihiram ako. Hindi, iba ang rason yan. Oy, kasi may emergency. Makita mo nag-travel. Sa akin, it's not even a reason. Sa akin, mangutang ka lang kung kailangan mo talaga. You're in dire need of money. May nasa ospital, monthly bill naman, for example, yung kuryente naman, napaplano naman yan. Kasi buwan-buwan naman dadating yan. Kaya lang, yung budget mo, for example, na sabi natin 10,000 ang budget mo sa kuryente, naging 16 kasi tumaas. Hindi mo inaasahan. Then I think that is valid. So pero kung sasabihin mo na biglang may bibilhin ka pala at may kulang pala, napasubo ka na sama ka pala sa ganito, then that's invalid because you can cancel it. Etiquette number 5. Pag umutang ka, siguraduhin mong babayaran. Bakit ko sinabi to? Kasi may mga tao talaga umuutang, sinasabi nilang napautang, pero ang totoo niyan, wala na siyang balak bayaran yun. Parang kulang lang sabihin, underlying na real reason nun, akin na to. Pero sinasabi lang napautang, pero alam niyang hindi niya nababayaran. Kasi kapatid ko naman yan. Tatay ko naman yan. Mabait naman yan. Ginamit mo lang ang salitang utang para totally hindi na siya makatanggi kasi alam niya babalik mo, pero hindi pala. Hindi, ito nangyayari talaga ito sa mga magkakamag-anak. Yung tipong alam na hindi ka matatanggihan. At alam mong hindi mo na maibabalik. Dahil ka mag-anak mo, okay na lang. Malimit na naman yan sa mga OFW. Pautang. Tingnan mo. Sulat na lang sa water. Diba? Wow, social. Sulat sa water. Sulat sa water. Water. Lista lang sa tubig. Sulat na lang sa water. Lista na lang sa tubig. Yun, lista na lang sa tubig pala. Kasi nga, diba, ang utang, pag sinabing utang, magbayad ka. Pero, iba yung utang sa hingi. Pag sinabing bibigyan kita at humingi ka at binigyan kita, okay lang yun. Diba? Binigyan ka humingi ka, bibigyan ka. Kasi na-scam tayo doon kasi, tinan mo, nung inutang, sila magsasabi, okay lang kung 10,000, babayaran ko, pahiram. Kasi unlike ko sasabihin, pahingi ng 10,000, definitely, tatanggi ka Yes. Parang, ito 1,000, kahit di mo nabayaran. Kung kailangan nila ng 10,000, so sasabihan ka nila ng, pautang 10, babalik ko yan sa sahod ko. Hanggang nakalimutan na. Kasi hindi mo ibibigay yung eksaktong kailangan nila pag sinabi mong, pahingi. So, nai-scam. Yun. Kaya, ayun, ginagamitan tayo ng, pautang. Tapos wala na. Etiquette number 6. Halimbawa, mayaman yung nautangan mo.
babayaran mo pa rin. Dito kami mga OFW, hiraman nyo kami, iniisip nyo agad, okay lang na hindi na ibalik kasi malaki naman income namin sa ibang bansa. Pero hindi nyo alam kasi, yung perang hinihiram at pinahihiram namin sa inyo, may pinaglalaanan din kami. Meron lang kaming extra for that time kasi nga, nag-iipon kami. Pero hindi ibig sabihin, hindi na namin kailangan. At sa inyo, hindi nyo na kailangang bayaran. Kasi parang ninakawan nyo na kami. True. Settle na parang sinabi mo na pautang pero wala ka palang balak dahil sabi mo nga, kikitain din naman ni ate yan, nasa abroad naman yan. Maraming yan. Tsaka wala kayong pakialam kung anong pagbibilhin namin. Kung ano nakikita nyo, saan kami kumakain, kung saan anong binibili namin, para sa sarili namin, wala na kayo doon. Pera namin yun. Ngayon, kung ano yung hiniram ninyo, obligasyon nyo na ibalik yun kasi hindi yan sa inyo. Diba? It's just a mercy na in-extend sa inyo. So you should pay it back. They don't have the right. Yes, they don't have the right to tell even us, the left. Hindi mo naman kailangan yan. Sila nagdedesisyon para sa atin. Oo, hindi mo naman kailangan na yan. Marami ka namang pera, nakakabili ka nga ng ganyan. That's us you're not in the position to tell us na hindi namin kailangan yan. Alam mo, iyan din yung reason ko. Bakit natigil ako sa pagpapahiram? Paano pag ako ang nangailangan? Ay yung mahihiyang kunin. Ako pa ang mahihiya. So, dumating na ako dun sa point na, sorry, hindi na ako makakapagpahiram. At yung mga napahiram ko, hindi na ibabalik. So, paano na? Lalo na kung ikaw din mismo yung tao na hindi ka naman talagang marunong manghiram hanggat kaya mong gawa ng paraan ng sarili mo. Yeah. Gawan mo. Hindi yung para ang huling option mo na yun. Pero hanggat kaya mo mag-isip ng ibang way para sa pangangailangan mo, mag-iisip ka. But yung pangungutang, last option na yun. Wag ugaliin. Pag kulang, tingin agad sa Facebook ni Mars. Nakakaluwag-luwag to. Kumbaga hahanap ka agad ng pangit man, bibiktimahin ba yun? O parang prospect na eto, naman, di ba? Parang gano'n. Etiquette number 7 ng pangungutang. Ito napaka-importante dito kasi maraming tatamaan. Kung paano nangutang, dapat ganun ka rin sa bayaran. Halimbawa, lumapit ako sa iyo, Mama Maria, pasensya ka na, kailangan ko lang talaga. Halimbawa, kailangan ko ng 2,000, ganyan. So, eto na, after 1 month, no? Halimbawa, babalik ko na. Mama Maria, thank you nagpahiram ka. Sobrang thank you talaga, ang laking tulong nito. I mean, yung tono, kung paano ka lumapit at inistorbo mo yung tao at humingi ka ng tulong, ang ang lambing mo, ang lamya mo, sobrang nakakaawa ka. Hindi yung tipong sisingilin ka, sinisingil na nga, ikaw pa galit. Parang hindi ka babayaran, hindi ka makatulog, hindi kita tatakbuhan. Tingnan mo yung difference tapos na ako Oo, tipong bayad na. Napakayabang mo. Bayad na ha. Mataas ka pa. Yes. May ka pa, may angas ka pa na magsalita. Ikaw na nagpautang. Ako naman yung sorry. Thank you Thank you. Pasensya na talaga. Sorry talaga at nasingil kita. So yun yung sinasabi ko, kung paano ka nangutang sa tao, ganun ka rin kapag i-acknowledge mo na, uy, thank you talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na ipaggamot ang nanay ko, hindi ko na nabili yung gamot. Thank you talaga. Sa palagay mo, hindi ka makakaulit doon sa tao. Diba? Kapag ka ganun ka magbalik, parang hindi na mag-aalala yung tao na kapag naulit to, definitely, kahit wala ako, gagawan ko ng paraan. Okay siya pa utangin. Diba? Unlike yung susungitan mo pa, ipopost mo pa itong kala mo naman tatakbuhan, o ikikismis mo pa. So, wag tayong gano'n. Tayo yung nang abala, tayo yung nang hingi ng tulong. Ganon din tayo pag nagbalik. So, yung mga gano'n, parang talagang ugaliin natin na isipin natin na nakakaabala tayo. Hindi tayo obligasyon ng tao, pero in-extend nila yung tulong nila dahil naaawa. Huwag mo samantalahin yung kabaitan ng tao na yun. Kasi in the end, maapektuhan yan. Imbis na may matutulungan niyang iba, dahil na-trauma sa'yo, magiganyan na lang yan. Hindi na lang yan tutulong. Di ba kayo? Na-trauma na kayo. Hindi na magpapahiram. Kasi naabuso na Naabuso na ng mga taong walang kahihiyan sa katawan. Etiquette number 8 ng mga nangungutang. Huwag ka, yung gagamitan ka ng emotional blackmail. Oo. Alam niyo yung tipong, di ba parang, eto, again, pasok na naman sa OFW. Parang hindi ka naman kaibigan, parang hindi ka naman kaklase, parang naging tropa naman tayo, close naman tayo noon. Pinagsamahan. Ayan pa. Hahayaan mo ba naman tong inaanak mo? Samantalang, saglit, ikaw lang naman nag-delegate na ako ninang yan.
Di nga kami nagnininang-ninong sa relihiyon namin, di ba? Pero dahil kaibigan kita, di ba? Dinadali ka sa, yung inaanak mo magbe-birthday na, walang ganong ganito, kawawa So, naman. meron yung oobligahin ka pa na ikaw ang sagot dito. Sumagot. Oo, di ba may mga ganon na, bakit parang inaanuhan mo na ako na dapat ikaw magganito? Uy, pamanikik ka naman sa, sa inaanak. Ang galing nung nila, nung mindset nila na parang, meron kang atraso sa amin, utang sa amin. Katuloy. Oo. Kasi hindi ka maka-attend, anyway, paano ka na lang? Geto na lang gawin mo. Yes. Para ma-compensate yung absence mo. Diba? Ang galing. Ating etiquette number 9, ang pangungutang, huwag kang pa-victim. Paano ba yung huwag kang pa-victim? Senaryo, nagpautang ka, siningil mo, hindi nakabayad, siningil mo uli, hindi pa rin nakabayad. Tapos, makita mo na sa Facebook, nakapost, pinariringgan ka, hindi directing sa'yo. Parang, alam mo, parang, ang pinalalabas pa is victim ka. Di ba parang, minsan may group chat pa nga yan, na, di ba, magkakaibigan kayo. Yan si hindi makahintay, kala mo naman tatakbuhan eh. Kita namang hirap na, yung ganyan-ganyan. So parang ang tendency, yung sipat niya, napupunta doon sa Kasi nga, siniraan niya ng isa. Oo, yabang talaga kasi yun eh. Kasi palibasa maganda trabaho hindi na awa parang maliit ang halaga lang naman to, hindi makatulog. Ganyan talaga yung si So ibig sabihin, parang, alam mo yung kahit anong punyeta, kung ano pa trabaho mo, may utang ka. Yes. Hindi yung ititwist mo pa yung kwento na parang eto kasi ginigipit ako ni hindi makali. Hindi makahintay, alam mo tatakbuhan. Huwag kayong lumayo sa essence na talagang kayo, may atraso kayo, at kailangan yung bayaran. Kung ano man yung naging ugali niyan, wala na kayo doon. Kasi nga, in reflection yun, kung paano ba kayo nung siningil ng tao. Kung kayo ba'y maayos na sinisingil, kaya kayo rin nagkusa na naman, babayad ko, ibabalik ko, walang magiging eksena. At I'm sure hindi na kayo makakaulit sa tao na yun. Last na etiquette, yung golden rule. Don't do unto others what you don't want others do unto you. So, ibig sabihin, kung nangutang ka, matuto kang magbalik. Same way na kung halimbawa, kayo man, inutangan, gusto nyo, ibabalik din ng maayos. Hindi yung pahahabulin nyo pa. Kasi yung tao may pangangailangan din. Meron din dapat yung pinaglaanan, pero dahil naawa sa iyo, pinahiram sa iyo. So, ibig sabihin may kasamang tiwala, kumbaga, simpatya, wag mo yung abusuhin. May sitwasyon dito, yung sa dami ng inuutangan mo, hindi mo na alam kung anong number na gagamitin mo kasi palit ka ng palit ng SIM card. Tapos nalalaman ng buong mga kaibigan mo, pinagchichismisan ka tuloy na ganito, ganoon. Lumiliit ang mundo mo. Sa susunod yan, wala nang magpapahiram sa'yo. Kasi nga, nasira na yung pangalan mo. Yun yung pinaka-concern ko rito. Yung pangalan natin, hindi man tayo mayaman, at least wala tayong reputasyon na tumatakbo tayo sa utang. Kasi sobrang nakakahiya yun na parang nung nangailangan ka, andiyan ka lang. Nung hinahanap ka na at kailangan na ng tao, hindi ka na makurapdapan. So, sinisira mo yung reputasyon mo na etong si ganito, palautang yan, tapos hindi nagbabayad. Sa palagay mo, pag nalaman ng mga kamag-anak mo o kaya ng mga anak mo na ganyan ka, anong maiiwan sa'yo? So, yun yung concern ko rin talaga. Pag ako nangungutang, pag ako lumapit talaga, sisiguraduhin ko talagang maibabalik. Ang gana ko namang kumain ng pagkain na hindi ko pera. Ang gana ko namang mag-enjoy kung halimbawa may pinagkakautangan ako. Meron akong ginamit ng pera ng ibang tao. Mag-e-enjoy ba ako? Ito yung isa sa reason, Nay. Kaya ako tumagal ng 8 years na hindi ako nauwi. Nahihiya ako na mag-post na nag-e-enjoy ako sa Pilipinas. Tapos may pinagkakautangan ako. Parang wala akong karapatan. Hanggat hindi natatapos ang obligasyon na yun, wala akong karapatang mag-enjoy. Kasi meron akong binabayarang atraso. Tatapusin ko muna yon. Tsaka ako magkakaroon ng karapatan na mag-post na feeling blessed. Okay ka na. Yun yung pinaka-ano. Oo, yun yung talaga. Isa pang wisdom na natutunan ko kay Ate Charito na naman, yung tungkol sa pangungutang. Sabi ko sa kanya, Ate, paano yung sa mga nangungutang? O baga parang, kung ikaw ba, pag may nangutang sa yung kaibigan mo or ganyan, emergency, pahihiramin mo. Parang sa kanya, ganito ang pangungutang. Kahit kamag-anak mo, kapatid mo pa yan o pag sinabing emergency, kasi ang dahilan ng isa is manganganak yung asawa, kaya emergency. Isipin mo may 9 months para mag-ipon at maghanda sa panganganak ni misis. Tapos sasabihin niya emergency. Hindi emergency yun. May lack of discipline. Which is true. Yeah. Diba? Okay, ngayon, kapag nagpapautang ka,
you're not helping the person. You are enabling the person. Kasi kung halimbawa tanggihan mo yan, wala siyang choice kundi gumawa ng paraan. At marirealize niya, hindi ganun pala kadali mangutang. Hindi na mauulit to. Maghahanap na ako ng trabaho. Kung kulang man to, maghahanap ako ng isang trabaho. Ibig sabihin, self-sufficient ka. Hindi man krimen ang pangungutang, pero hindi mo dapat ugaliin. Hindi mo dapat isabuhay na masanay ka kapag may kulang, pupunta ka sa isang tao. Kasi may buhay din yan, may obligasyon din yan. So, sabi niya, kapag mangungutang sa'yo ang tao, bigyan mo na lang ng halaga na willing kang hindi na bayaran. Pero may tantos na siya. Hindi na siya makakaulit. 'Di ba? Parang na-filter mo na agad. Ito pa nga lang hindi ka na nagbayad eh. How much more kung malaki pinahiram ko. So okay na ako na nawala sa akin 200, at least nagpakilala ka. Hindi kita na-offend. Ako ang na-offend mo, pero hinahayaan ko. I'll keep it on the book na ikaw ay ganito, hindi ka na makakaulit. You've done me a favor kasi alam ko na hindi na kita aabalahin na isipin na bibigyan o ano kasi nakuha mo na yung ano mo. Yung token mo kumbaga. Nagpakilala ka na eh. Second, sabi niya, kung magpapautang ka, at halimbawa, sa magkakapatid, kung halimbawa nagpautang ka, ang kapatid mo hindi nagpahiramin, gano'n, yung tipong tinabla ka, huwag kang magtaka. Kasi hindi kayo magkapareho ng puso. Huwag mong expect na yung kabutihan mo ay pareho ng degree ng kabutihan niya kapag wala ka na. Kaya nga hindi pantay ang daliri. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, halimbawa na disappoint tayo ng tao, i-take mo lang yung aral, yung wisdom, and then move on. Huwag ka nang mag-dwell sa nasaktan ka, hindi ka napahiram, or dahil bakit ganun siya, walang katapusan na bakit siya ganito. Kapatid niya ako bakit niya ako tiniis? Nung kailangan niya, bakit? Hindi tayo makaka-move on. At least nakita mo na hanggang doon lang. Pero, at least alam mo, na hindi ka na pwedeng mawalan. Kasi ito pala pakiramdam kapag wala na. Huwag kang magpapahiram ng paulit-ulit sa iisang tao. Kasi you're enabling that person. Hindi ka nakakatulong. Masabi ko lang din, doon sa mga nagpapahiram naman, kung kayo magpapautang naman, huwag nyo naman ipangalandakan. Halimbawa may grupo kayo, si ganito nangutang sa akin, o si ganito nangutang. Huwag na mag-refer. Niladlad nyo na. Parang, nangutang. May kinalat mo, si ganito nangutang sa akin. For what? Nag-reject na ba kayo ng mga nanghiram sa inyo? Ano yung scenario? Ako, si Mars. Si Mars, oo nga. Pero after so many, attempts, na rin. Oo, siguro napuno na lang din. Kasi parang sobra na, naging habit na siya. So parang, yun nga. Although I feel bad kasi nga sabi ko, kaya ko naman pahiramin, pero sobra na. Parang hindi ko na rin siya tinutulungan. Dahil umaasa na lang siya palagi. Kasi naging habit na yun, naging monthly na siya. So parang, na nga sa sahod mo. Kasama na sa budget mo, allotted, Dahil ganun. Tapos, yun nga, parang hindi na rin kasi siya totoo kasi lahat na lang may sakit, ginamit or ano. Pero makikita mo naman hindi. Malulusog naman kulang yung bigay mo, yung ganun. What? Oo, parang kasalanan ko pa. Sorry naman. Kulang pa yung binigyan mo na. Kulang pa. Ikaw pala. Ikaw pala magpupuno pa rin. Hindi ko alam. Lahat pala ako dapat magbabayad noon. Oo. Yun. So, yun lang. Pero siya lang naman. Hindi. Meron ding iba. Pag mga may history na nga na sa una, hindi na matupad doon. So, mga susunod, hindi na talaga siya makakapit. Pero, totoo no, kung halimbawa gagawing habit yan, marami talaga mabibiktima eh. Halimbawa ako bigla yung parang nasira ulo ko, nabaliw ako, bigla akong lumapit ako sa inyo. Kaya naisipin nyo, si M, hindi lalapit ako, hindi talaga, ako talagang bibigyan nyo. Kailangan ako bigyan, friend nyo ako. Pero kung halimbawa, you cannot promise, ha? So, hindi ko na kailangan mabaliw. Rejected na agad. So, ibig sabihin pala, talagang posible talaga siya maging scam. Si Mama Grace, laging delay ang reaction. Parang, alam mo, dati naisip ko na talagang walang-wala na ako. Naisip ko talaga si Mama Grace, sila Jane. Sabi ko, hindi eh. Hindi talaga kahit anong mangyari. Akin lang to. Ako bahala dito. Dito lang to. Wala silang kinalaman dito. Parang, hello? Alam mo yung parang hinubaran ko na talaga ang sarili ko. Wala na talaga akong tinira. Para gawin ko yun na lumapit. May mga trabaho rin sila at may mga pangangailangan. Hindi porket akala ko maganda. Hindi eh. Hanggat maaari, gagawan mo ng paraan.
Mas gugustuhin ko ng umulit na lang doon sa kesa yung mo yun, mga abala sa iba. Sira yung sa iba. Oo malay mo hindi ko mabayaran na parang sabog, as in sabog, parang I'd rather na lang, magutom na lang ako. Minsan, 'di ba, we're on the verge na talagang sagad na tayo minsan. Pero kinabukasan biglang may dadating. Lagi. In fairness, we always provide. Super. As in, hindi nagpa-fail. Sa akin personally, hindi talaga nagpa-fail. Yung parang feeling ko, sagad na ako. Oh, the next day, doon ka pala bibigyan. May mga ganun talaga. Totoo yan. May mga dumadating na hindi mo ine-expect. Isipin mo ang bahay ko, 2,200, mag-isa lang ako. Paanong hipo ang ginawa ng Panginoon doon sa landlady ko para sabihin sa akin, 3 months, huwag kang magbayad. Hindi ko hinanap sa kung saan, nasa harapan. Parang hindi na gawain ng tao lang yun Parang may intervention na talaga ng, napakabait naman ng tao na to. 3 buwan. Hindi mo ina-expect. Oo, sobrang laking bagay nun. 3 buwan, bibigyan mo ako ng shelter. Hinago ko na yung parang budget sa anak mo, sa pagkain ninyo. Itinulong mo sa akin na hindi mo ko obligado. Nalalo akong nanggigil na ang tulong nanggaling pa sa ibang tao, hindi sa mismong, 'di ba? Yun yung doon. Again, it's a realization na never na mangyayari na dapat na yung tipong wag kang papayag na wala kang hanap buhay, na masisiro ka. Kasi nakita mo na from down na ganito pala. So, it's a big lesson, tsaka realization talaga. Kahit ano pang itinda mo, basta moral, ethical, at walang legal, do it. Basta wag ka lang humingi hanggat maaari. Hindi, tsaka kung mabuti ka rin tao, di ba? Marami ding tutulong sa'yo. Tutulungan ka without din naman. Asking, no? At saka talaga, it pays that you have a good reputation. Yun yung na-realize ko. Kung parang hindi naman ang pagkakatiwalaan ng mga taong to. Kung ako'y may record na palatakbo sa inutangan ko, na tong si M na to is scammer, tong si M na to is, alam mo yun, palautang, tapos, yung ganun. So, nagamit ko na yung na yun, na parang pinagkatiwalaan ako ng mga tao na to. So, parang it's my it's my duty now to ibalik yung ganun. At saka kumbaga parang ngayon na lumuluwag na, kaya kapag every time na may lumalapit sa akin, syempre after assessing na kailangan siyang tulungan, hindi ko na ibinibigay ko na. Kahit sa malilit na ibigay mo na. Kasi nga, you were once na andyan sa posisyon nila. Yun lang. Importante talaga maging mabuti. Kasi hindi mo alam. Yes, Mama. Yes. Kasi kay Grace. Kasi hindi mo lang may ikot totoong bilog ang mundo na isinukat ni Kenneth. Hindi responsible mangungutang at nagpapautang din. Kasi andun na rin naman lahat di ba? So maging mabuting tao kung karapat dapat din naman dun sa mga taong babalikan mo ng kabutihan. Kasi minsan mabuti ka nga, naaabuso ka naman. So, di ba? I-assess mo rin naman yung sitwasyon, yung tao, di ba? Yung ganun. Bakit tayo nagkakautang? Kasi nga, kinukulang tayo. So parang tips lang para hindi tayo kulangin sa ating mga pangangailangan, parang try na mag-budget. Kasi everything is better with a budget. I-budget natin lahat ng mga expenses natin para alam natin kung ano yung mga bayarin natin at kung ang meron pa tayong extra para sa mga iba pa pangangailangan. Kasi yung mga expenses, fix yan mga schooling, pagkain ng mga pamilya, and at the same time, kailangan natin mag-put ng extra for emergency fund. Kasi dyan lumalabas kapag mga may unexpected na nagkakasakit sa pamilya natin. So, try na magkaroon tayo ng emergency fund. And at the same time, kapag hindi naman mga kailangan, huwag naman natin bilhin. Or pwede natin bilhin, basta may extra tayo. Hindi yung bili tayo ng bili, hindi naman natin kailangan. So, cut out natin yung mga wants natin at mag-focus tayo kung ano talaga yung needs. Kasi yun ang dapat natin i-prioritize. Para pag meron tayong kailangan, mabibili natin. Kasi nga, meron din tayong mga emergency fund, ganyan. So, siguro, sa akin, kailangan natin mas unang-una i-budget nga yung ating mga
pera natin at mga expenses. At minsan kasi 'di ba tayo nagkakaroon tayo ng mga extra income or tumataas yung salary natin. Huwag din natin itaas yung mga expenses natin. Try natin i-save kung ano man yung mga in-increase natin. Hindi dapat tumaas kung ano yung standard ng ating living based doon sa pagtaas ng ating salary. Kumbaga parang spend in your kung ano yung mga kailangan talaga at doon talaga sa income nyo lang na kaya. Hindi pwedeng more expenses tayo than doon sa mga income na pumapasok sa atin. Kasi in the end na nga, kukulangin tayo. So, as much as possible, yun nga, huwag din tayong yung credit card, minsan, sin din yan eh. Kasi minsan, oo, spend tayo ng spend, di ba? Parang, pero eventually, pag nag-accumulate yan, naku, malaking problema. Kasi kapag hindi mo nabayaran ng full amount yung credit card mo, tatalunin ka doon sa interest. So, as much as possible, limit yung paggamit ng credit card at yung mga expenses. Yun is para i-avoid natin mga pangungutang. Yun lang yung sa akin. Live within your means din. Yeah. Minsan kasi, di ba, parang masyado tayong ginaganahan na akala natin kaya natin bilhin to kahit minsan hindi naman kailangan. Tapos nga, save for the future talaga. Isa talaga sa best na, lalo na kung pamilyadong tao ka. Or kung marami ka ng kailangang mahal sa buhay na tinutulungan. Kasi pag may budget ka, matrack mo lahat ng expenses mo. At alam mo kung saan napupunta yung mga income mo. At kung may sobra, ayun, di ba? Pwede mong gamitin para sa mga extra. Kasi alam mo na may extra ka talaga. Unlike kapag hindi mo siya kasi na-track na po, hirap talaga. Ayun. Kaya importante yung budgeting. Manghiram lang kayo kung talagang emergency. If it's unnecessary, yung mga hindi kasi inuutang yung bagong sapatos, bagong TV, pabili ako sa ganyan. Yun inuutang. So tama yung sabi ni Grace na dapat yung mga expenses na pwede namang i-plan, do it. Kasi magkakaroon lang talaga na manghihiram ka kapag hindi mo na plano eh. Ito lagi kong pinapractice even before. You save first before you spend. Naging practice ko yan before na anything na pumapasok sa akin as income, yung 10% nakatabi agad siya. Tapos the rest, yun na yung whether kung magkano man yung expenses mo at kung may sumobra pa, di may extra ka pa ulit. So basta 10% lagi. Siguro yun ang medyo mas makatotohanan na i-save mo. Kasi anything, sa akin income, di ba kunyari yung salary mo, di ba may commission pa kami, tapos kunyari may reimbursement ka pa, anything na pumapasok sa'yo as income, yung 10% nun naka-save agad. Kasi mas madali iyon kesa sabi mo na pag pumasok sa ganyan, i-save mo nga yung ganitong amount. Kasi pag amount ka agad, mas mahirap talaga sa iyo. Mabigat talaga siya. Sasabihin niyan, paano ka makakapag-save? Yung kinikita ko nga, saktong-sakto na lang. Then that's the time that you save first before you spend. Kasi nga, nasanay ka na dun sa expenditure mo na ganitong amount. So, sabihin, kung ang regular mo na grocery, yung pangkain mo, ganito talaga, sabihin, sakto na siya talaga. Instead na, try mo kayang bawasan muna. Tapos, malilimit na yung gastos mo. Then, masasanay ka na nagtatabi ka. Then, sa time, hindi mo mamalayan, lumalaki na yung savings mo. Dagdagan ko, Grace, yung sa credit card. Yun ang pinaka-ayoko din kasi sa credit card. That's why sabi ko, hindi rin ako nag-credit card. Kasi nga, scam yan pag hindi mo siya nabayaran ng on time. Tatalunin ka sa interest. And lagi kong sinasabi yan, yung cash advance, don't use the cash advance. Dahil yan, isang pinakamalaking tatalo sa'yo. Lulubog ka pag hindi mo nabayaran ng buo siya. At sasabihin mo, sige na, yung kahit yung minimum na lang bayaran ko. Natatalo ka ng natatalo. Pag kinumpit mo, kung magkano na yung naibayad mo versus dun sa magkano lang talaga yung nakuha mo, ang laki na ng naibayad mo, sayang na sayang talaga. Tapos, basta marunong kang gumamit ng credit card kasi. Kasi actually, yan ang bumukli sa mag-asawa. Pero, napaka-responsable namin sa pagbabayad niyan. Ang dami alam nyo, kayong tatlo, yun yung common denominator nyo, magsisinop kayo. As in, yun ang naririnig ko sa inyo, even noon pa, nung naandyan pa ako tambay pa, yun ang lagi kong naririnig sa inyo. Masinop kayo. Personally, may pinagdaanan kami na medyo
na-mismanage namin yung financials. Ako ganun. Kasi may trabaho na kayo dun dati, ako wala di ba? Oo. Hindi kasi siguro mga unang panahon na nag-work ako, talagang kung ano yung pumapasok, spend. Bili, ganyan. Naranasan ko na kasi. So, napagod na ako ng gano'n. Na kailangan ko pala ng ganito, wala akong tinatabi. Kasi ako ganun ako minsan may papasok ako na commission. Ano yung bibiling ko sa bahay na? Ako naman, gano'n naman ako. Parang pagkahawak gastos agad. Kahit si Papa Jimmy, no? Oo. Si Papa Jimmy napakasilop din. Di ba, Mama Maria, kayong dalawa? Naalala mo saan nyo sila? Yung Citibank? Ang dami namin pinagdaanan na yung credit card, kung hindi lang din, kahit paano, ang laking tulong sa amin yan. Una, na-utilize nyo? Buntis pa lang ako, nanganak ako, nagpabinyag kami. Lahat yan, credit card. Ninong nga ni Jaden si Citibank. Hindi natawag namin dati. Naging ninong na tuloy. Kasi, ang laking tulong niya sa pamilya namin nung time na yun, sa amin tatlo. Tapos, habang umaandar yung buhay, sa araw-araw, may dumadating na blessing. So ngayon, itong kahit gumagamit kami ng credit card na to, hindi namin pinababayaan na hindi siya mabayaran sa tamang oras o sa tamang ng pagpapayaran. Yun nga, dapat responsable talaga. Kasi natapos namin lahat yun, malaki ang mga inutang namin dyan talaga, sobrang laki. Ngayon, nabe-benefit namin yung paggamit ng credit card sa mga tulad niyan. Ang laki na ng points niya. Tapos, ang laki ng ang laki ng limit ni Jimmy. Halos milyon na ang limit niya. Naku, it's tempting. Yes, pero marunong talagang hindi namin yan pinababayaan. Hindi kami ibig sabihin umuutang nang hindi rin lang namin talaga kailangan. Correct. Talaga. Sobrang napaka-responsable namin pareho dyan. At isa lang sa amin ang nagka-credit card. Yes. Siya lang. Ako kahit... Alangan naman si Jaden with credit card. Hindi, tama yan. Natatandaan ko kami. Nung nasa Pilipinas kami, isa lang din, may credit card din kami isa. Pero ginagamit namin doon sa mga regular na, kunyari, may mga malalaking gastos kami. Binabayad namin siya sa bill, sa kuryente, sa grocery. Kasi sabi namin, sayang yung rewards. Yes. Points. Kasi gagawin namin, babayaran namin ng cash yung grocery, babayaran namin ng cash yung ganito. Teka lang, bakit natin gamitin yung credit card? Kasi kung hindi namin ina-activate, kasi nga ayaw namin siya because of the, yung scenario na ang credit card is ganito kapag nasanay ka ng gamit, ganito kapag mali yung gamit mo, talo ka. Pero sabi na, bayaran natin kasi ginagawa natin, nagbabayad din naman tayo ng cash ganito. Nagbabayad natin. Gawin natin, at least madedelay lang ng konti, pero babayaran din natin siya ng buo din. Nagagamit pa natin. Ngayon, may perks pa tayo. Oo, totoo. So yun, nagamit namin yun nung time na yun. Ganun ginagawa namin. Until now, ganun pa rin. Hindi kayo na magaling. Yung mga bills, yung mga ganun pa rin. So, tumatagal, nadadagdagan pa rin si points, nagagamit pa namin siya sa ibang bagay, yung mga perks na binibigay ni credit card. So, natatandaan ko lang dati, nung first time ko na nagkaroon ng credit card dyan sa Pinas, HSBC yun. Parang nag-spend lang ako ng 300. Tapos, kasi first time hindi ko alam yung due date ng billing yata. Nalampasan ko ng 1 day. Hala, 500 yung interest niya. Umpisa noon talaga, kahit na ginamit ko yung credit card, parang the following day binabayaran ko na kaagad si credit card. Kasi nga natakot na ako. dahil sa pag hindi mo talaga binayaran on time, talong-talo ko sa interest. Sabi ko, paano nangyari? Yung 300 yung spend ko, tapos 500 yung interest niya. Nag-accumulate nga dahil sa interest. Umpisa na natakot na talaga din gumamit ng credit card. Tsaka yan napapasok. Dadal na talaga nila. So ako naman, totally, wala na. Hindi na ako nag-credit card. Ang naging turo kasi sa akin yan, anything na hindi mo kayang i-afford, don't buy it. Huwag mong ano lang yun, basta ka lang, kung alam mo yung responsibility mo, alam mo yung discipline sa sarili mo, okay lang naman yan. Kung walang pambili, in that case, baliin mo na siya. Oo, anything na bibilhin mo, kung hindi kaya ng tipo iisipin mo, pag ito ba binili ko, gano'ng kalaki tama nito sa sahod ko? May maapektuhan bang budget? May maapektuhan padala? May maaagaw na para doon? Huwag mong gawin. Tsaka totoo yun, anything na bibilhin mo na medyo malaki-laki, itulugan mo muna. Ng maraming beses. Oo, tulog ka muna. Kung talagang na-realize mo na kailangan mo, edi sige, balikan mo. Pero yung ikakaskas mo, ay, naku,
Delikado. Scam. Anything na hindi kaya i-cash, wag mong bilhin. Pag-ipunan mo. Oo. Para at least nararamdaman mo na, gustong-gusto ko talaga to, kaya tinitiis ko. Yung delayed gratification. Second, yung pangungutang. Eto, talagang big time to. Ang pangungutang, actually, hindi ka dapat talaga nangungutang. Anything na hindi na yung sasakop mo, hindi kaya ng budget mo, kulang. Tapos yung tendency na tingnan mo yung buslo or income ng tao para i-consider mo siyang idamay sa problema mo, medyo out of line na. Ang ano rito is, ang bottom line, hanggat maaari, wag kang mawawalan ng para sa'yo. Maging self-sufficient ka. Magtinda ka na. Mag-side hustle ka. Magdagdag ka ng pagkakakitaan. Basta, sikapin mo hanggat maaari, wag kang makapang-abala ng ibang tao kasi meron din yung pinaglalaanan, hindi mo lang alam. Sa lahat ng nangungutang at nagpauutang, alamin ninyo ang obligasyon ninyo at wag tayong abusado. Hindi tayo obligasyon ng kahit kanino. Ang obligasyon natin ang sarili natin. Kung meron tayong extra, tumulong tayo. Pero hanggat maaari, tayo yung tumutulong, hindi tayong humihingi ng tulong. Kasi pagtanda natin, darating ang panahon, wala tayong kakayahan. So, ngayon pa lang, mag-save ka na. Kung ngayon pa lang, puro ka na utang, ibig sabihin, ang daming disiplinang hindi nangyari. Wala ka ng disiplina. Pagtanda mo pa, malamang pag-uyu-uyuhan ka, pagtatabuyan ka, kasi wala ka ng silbi. Wala. Hindi ka nakapag-save para sa future mo. So, ibig sabihin, wala ka ng pakinabang. Gugustuhin mo ba na pagtanda mo? Pagsasalitaan ka, tapos pagpapasapasahan ka, kasi wala ka ng silbi, gastos ka pa. Wherein kung sa ngayon pa lang, iniisip mo na agad na bawat sentimo na lalabas niya sa pinagpawisan mo, dapat magse-save ka. At least sigurado ka na hindi ka tatanda na wala kang ipon at hindi mo alam kung paano kapag tanda mo. Kasi darating panahon tong lakas natin na to. Ngayon pa nga lang, edad 45, mahina na tayo, ang dami na nating pagod. So, yun ang tingnan mo. It is the younger you today who will take care the older you tomorrow. Yun. So, with that, we say good night and thank you for staying with us. We will see you again next time. And always remember, God bless us all and take care. Mag-ingat tayo lahat. Thank you mga kapatid and good night. Bye! Oo, dapat pala Bye na. ako para hindi ako nakaka-recording.